Isang dump truck na nawalan daw ng preno ang sumalpok sa isang bahay sa Teresa Rizal. 5 ang sugatan, kabilang ang 3 miyembro ng pamilya na nasa loob ng nasalpok na bahay. May unang balita si EJ Gomez. Ayun, sumalpok ko sa may bahay. Warak yung truck ko. Kawawa ang driver nito. Kaya pala busina to. Nagpupupot na siya, yung pala wala na siyang preno mga idol. Lumusot yung truck doon sa Minitobo. Natumbok ng 10-wheeler na dump truck ang isang bahay sa Barangay San Gabriel, Teresa Rizal madaling araw kahapon. Ayon sa driver, nawala ng preno ang minamaneho niyang truck na kargado ng buhangin. Galing daw sila sa Antipolo at magdi-deliver sana sa Morong. So pagdating dito sa Teresa, ang sabi ng driver, naramdaman niya na nawala ng preno yung truck niya. So sa sobrang bigat ng truck, dahil puno ng buhangin, hindi niya na-control, bumangga sa bahay. Doon niya na natigil. Sa lakas ng impact, gumuho ang pader ng nabanggang bahay. Wasak naman ang unahang bahagi ng truck. Damay rin ang metro ng tubig sa lugar. Ayun, sumisirit nga. Metro yan. 3 ang sugatan sa loob ng bahay, ang 59 anyos at 60 anyos na mag-asawa at ang kanilang 25 anyos na anak. Kwento ng mga biktima, naging pahirapan ang kanilang paglabas sa bahay dahil sa mga gumuhong pader. Hindi sila nakadaan sa harapang gate dahil naharangan ito ng truck. Nirescue na lang sila mula sa bubong ng kanilang bahay. Bigla pong bumaksak na yung bahay, buhos na yung buhangin ba o alikabok. Ngayon, nagsisigaw na ako na tulong dahil wala na kaming makita. Pinilit ko pong makagapang hanggang roon sa may kusina kasi baka kami biglang baksakan pa ng bahay. Tapos po, nag-akyata na po sa bubong yung mga tao, tinulungan na kami. Nagtamo sila ng mga galos at pasa sa iba't ibang parte ng katawan. Sugatan din ang naipit na truck driver at kasama niyang pahinante ayon sa mga unang rumisponde sa aksidente. Yung buhangin na karga niya, syempre yung impact po. Pag salpok niya, tumabon din yung buhangin na konti sa kanyang katawan. Tapos nagkaroon siya ng sugat, naipit siya. Kaya inextricate siya. Inaresto ng Teresa Police ang truck driver. Pinalaya rin siya kalaunan matapos niyang makipag-areglo sa mga biktima. Kinamagahan, hindi na tinuloy yung kaso. Dahil nagkasundo sila. Nag-promise yung driver, pati yung may-ari ng truck na babayaran nila ang damage. Pati yung bayarin sa ospital. Itong unang balita, EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita. Patay ang isang driver ng pick-up matapos pagbabarili ng driver ng closed van na nakagitgitan niya sa isang kalsada sa Quezon City. Sumuko naman ang suspect na isang pulis. May unang balita, si James Agustin. Humamba lang ang isang pick-up sa bahaging ito ng Tandasora Avenue sa Barangay Old Balara, Quezon City, bandang 6:30 kagabi. Ang 42 anyos sa lalaking driver ng pick-up, pinagbabari. Isinugod siya sa ospital pero dineklarang dead on arrival. Nadamay rin sa pumaril ang katabi niyang 51 anyos sa lalaki. Kritikal ang kanyang kondisyon sa ospital ayon sa kaanak. 5 ang sakay ng pick-up na galing sa Antipolo at pauwi na sana sa Marilao, Bulacan. Kwento ng isa sa mga nakaligtas, binabagtas nila ang Tandasora Avenue nang gitgitin umano sila ng isang closed van. Pagkagitgit, yung driver po rin namin nagalit, ginitgit rin niya ng konti. Tapos po, umabanti kami ng konti. Tapos hinarang na po kami. Pagharang po sa amin, bumaba po yung driver. Tapos yung driver po namin, hindi po siya bumaba. Nilapitan na raw sila ng driver ng closed van at doon na nangyari ang paumaril. Sinuntok niya po yung driver namin. May dala na po siya ng baril, sabay pong putok. Hindi po na nakapalag. Inubos na po lahat na halos ng bala. Matapos ang insidente, dumiretso ang driver ng closed van sa Batasan Police Station para sumuko. Ang 48 anyos sa lalaking suspect, napag-alamang isang pulis na may ranggong Police Executive Master Sergeant o PEMS.
Nakatalaga siya sa Batasan Police Station. Itinurn over ng suspect sa Criminal Investigation and Detection Unit o CIDU sa Camp Karingan. Dapat po makulong. Kaya po ngayon nakakatakot po. Kita po, pulis gagawin yung mga ganon. Parang pumatay lang po siya ng hayop manok Pag baril, sabay lakad lang, tas sakay, tas alis. Ganun lang po yung nangyari. Na-recover ng SOCO ang 7 basyon ng bala sa pinangyarihan ng pamamaril. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng suspect at ng Quezon City Police District. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.